Kinukumpirma po natin na hawak na po natin si Pastor Kibuloy. Matapos ang 2 linggong paghahanap ng mahigit 2,000 mga pulis sa compound ng KOJC sa pangunguna ni General Torre ay sa wakas ay napasakamay na nga ng mga otoridad si Pastor Apollo Kibuloy. Kumalat din sa social media ang litrato ni Kibuloy kasama ang abogado ng mismong KOJC at isa pang lalaki na hindi tukoy kung sino at sakay sila ng isang eroplano. Sa unang mga araw ng pagsugod ng mga pulis sa KOJC compound ay hinarang sila ng mga residente at mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, pero sa huli ay nakapasok din ang mga ito. Dahil dito ay nagkaroon ng mainit na tensyon sa loob. Ganun pa man ay nagpatuloy lang sa paghahanap at paggalugad sa mga sulok-sulok ang mga pulis, at noong una ay bigo ang mga ito na mahanap ang nagtatagong pastor, hanggang sa may na-detect ang heartbeat detector ng mga otoridad sa ilalim ng lupa at ito ay di umano'y heartbeat ng isang tao. Hinala ng mga pulis na sa ilalim daw ng lupa nagtatago si Kibuloy at meron siyang secret underground bunker sa loob. Dahil dito ay agad na sinimulang maghukay ng mga otoridad sa di umanong secret bunker. May mga video pang inilabas patungkol sa ginagawang paghuhukay. Ayon sa PNP ay legal naman umano ang ginagawa nilang paghuhukay, subalit ayon naman sa tagapagsalita ng KOJC ay malalim na nga umano ang nahukay ng mga pulis sa basement ng Jose Maria College building, subalit magdadalawang linggo na ay wala pa ring Kibuloy na lumilitaw. Pero ang tanong ay papaano nga bang napasakamay ng mga otoridad si Pastor Apollo Kibuloy? Ayon sa tagapagsalita ng PNP ay nagbigay daw ng ultimatum ang kapulisan kay Apollo Kibuloy na kung hindi siya lalabas sa kanyang lungga ay sapilitan nilang papasukan ng isang building na off limits lang para sa mga kapulisan. Hanggang sa hindi nga nagtagal ay naglabas na nga ng pahayag si DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. na si Kibuloy nga ay naaresto na ng mga otoridad. Subalit ayon kay General Torre ay hindi umano niya alam ang buong kwento kung papaanong napasakamay ng mga kapwa niya otoridad si Kibuloy. Ang totoong may alam daw ng istorya ay si DILG Secretary Abalos. Wala ho akong idea sa full story niyan. I think you have to ask the secretary kung paano ang full story, kung paano nahuli si Mr. Kibuloy. Basta nakita lang kanina dito na ating may aeroplano nga dumating, Air Force. Was it really C-130? Yeah, that's C-130. Pero ayon naman kay Israelito Torion na legal counsel ng KOJC ay sinabi nito na kusang sumuko si Kibuloy at hindi ito nahuli ng mga otoridad, bagay na kinumpirma naman ng PNP na bago daw sila magbigay ng ultimatum ay nagkaroon sila ng peaceful negotiation na siyang naging tulay para sa pagsuko ni Kibuloy. Nangyari po itong pangyayari po na ito dahil kanina pong mga bandang 1:30 po ng hapon ay nagkaroon po ng negosasyon para po sa mapayapa po nilang pagsuko, dahil binigyan po natin sila ng ultimatum nang within 24 hours po ay kailangan po nilang sumuko at nagkaroon po ng negotiation. Supalpal naman si Secretary Abalos kay Attorney Ferdinand Topacio dahil sa pag-claim ni Abalos na inaresto daw nila si Kibuloy. Sa nangyaring paglantad ni Kibuloy ay nahaharap ito sa maraming kaso, hindi lang dito sa Pilipinas kundi maging na rin sa US, kabilang na dito ang human trafficking, sex trafficking of children by force, bulk cash smuggling at marami pang iba. Si Kibuloy din ay kasama sa most wanted list sa FBI dahil sa kanyang pakikilahok sa isang scheme ng labor trafficking na nagdala ng kanyang mga miyembro sa US gamit ang mga pekeng visa, at pinilit ang mga miyembro nito na humingi ng mga donasyon na siyang ginagamit naman para punduhan ang operasyon na ginagawa sa loob ng kanilang simbahan at para na rin sa marangyang pamumuhay ng mga leader nito. Pero humingi naman noon si Kibuloy na huwag siyang i-turn over sa Amerika, pero tinawag lang itong tail wagging ni President Bongbong Marcos
At ayon kay Risa Hontiveros ay wala sa lugar si Kibuloy para manghingi ng pabor. Seems to me a little bit tail wagging the dog. Ang mapapangako ko, all the proceedings will be fair. Wala po siyang mag-impose ng mga kondisyon. Siya po ang may obligasyon. Ikaw kaibigan, ano ang opinyon mo tungkol dito? Dapat bang i-turn over si Kibuloy sa Amerika o manatili na lang sa kustodiya ng gobyerno ng Pilipinas? Iiwan ko ang mga katanungang ito sa inyo at kayo na ang bahalang sumagot.